Nakatitig lang si Ara sa papel. Isang makapal na bugkos ng mga dokumento na nakapatong sa isang lamesang gawa sa madilim at makintab na kahoy. Ang bigat ng ballpen sa nanginginig niyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Sa labas ng bintanang salamin, kitang-kita ang nagtataasang mga gusali ng Makati. Pero dito sa loob ng opisina, tila huminto ang oras. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog sa loob ng kanyang dibdib. Ito na yon, ang kontrata, ang kasunduan na babago sa buong buhay niya. Isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi boses ng abogado na nasa harapan niya o ng lalaking seryoso na nakaupo sa tapat niya. Boses iyon ng kanyang ama, basag at puno ng pagsusumamo mula sa huling tawag nito kagabi. Ara, anak, patawarin mo si tatay. Hikbi ni Mang Lito mula sa kabilang linya. Hindi ko na kaya dito, anak. Ayoko nang magtagal dito. Naramdaman niya muli ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pamilyar na kirot na dulot ng kawalan ng pag-asa. Napapikit siya ng mariin. Pilit na iwinawaksi ang imahe ng kanyang amang dati matipuno at laging nakangiti. Pero ngayon ay biktima ng isang sistemang hindi niya maintindihan. Isang kasalanang hindi nito ginawa. Gagawan ko po ng paraan, tay. Pilit niyang pinatatag ang sariling boses. Kahit na ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata, tiwala lang po, tay. Makakalaya po kayo. Pagkababa ng telepono, gumuho ang mundo niya. Sa maliit na apartment na tinitirhan niya, napaupo siya sa sahig at humagulgol. Paano? Saan siya kukuha ng ganoon kalaking pera para sa piyansa at sa magagaling na abogado? Ang sahod niya bilang isang clerk ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw. Doon pumasok si Tita Lorna. Ang kanyang tiyahin na may dalang solusyon, isang solusyon na parang lason na nakabalot sa isang magandang regalo. Ito lang ang paraan, Ara, sabi nito habang inaabot sa kanya ang isang folder. 1 taon lang. Malaki ang pera. Sobra-sobra pa para sa tatay mo. Isipin mo na lang. Para sa kanya to. At ngayon, heto siya. Nakaupo sa loob ng pinakamalamig na opisina na napasukan niya sa pinakamataas na palapag ng Gonzaga Empire Building. Sa harapan niya, si Tita Lorna, na bahagyang ngumingiti na parang sinasabing sabi ko sa'yo eh. At sa tapat niya, ang may-ari ng imperyong ito, Marco Alejandro Gonzaga. Hindi man lang siya tinitignan nito sa mata. Ang mga mata ng CEO ay nakatuon lang sa mga dokumento. Tila isa lang si Ara sa mga papeles na kailangan niyang pag-aralan. Matangos ang ilong nito, perpekto ang pagkakaahit ng kanyang mukha, at suot ang isang mamahaling suit na tila isinukat para lang sa kanya. Gwapo siya, pero isang klase ng itsura na nakakatakot, malamig, walang emosyon. Naintindihan mo ba lahat ng nakasulat sa kontrata, Miss Reyes? Tanong ng abogado sa tabi niya, na pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumango lang si Ara, kahit ang totoo'y lumilipad ang isip niya. Ang naintindihan lang niya ay ang mga numero. Ang malaking halaga na papasok sa kanyang bank account sa oras na pumirma siya, ang perang magpapalaya sa kanyang ama. Good, sabi ng lalaking nasa tapat niya, si Mr. Gonzaga. Sa wakas, nagsalita ito. Ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata. My lawyers made sure everything is clear. You are a vessel, a surrogate. You will carry my heir, and once the babies are born, you will turn them over to me. All rights, all claims, relinquished. Is that understood? Parang sinaksak ang puso ni Ara sa salitang vessel. Isang sisidlan. Ganoon lang ang tingin sa kanya. Napayuko siya at tumitig muli sa huling pahina ng kontrata, ang espasyo kung saan ilalagay niya ang kanyang pangalan, Elara Reyes. Nakita niya ang bahagyang pagtango ni Tita Lorna mula sa gilid ng kanyang mata. Isang senyas para tapusin na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Para kay tatay. Para kay tatay. Dahan-dahan.
Ibinaba niya ang dulo ng ballpen sa papel. Nanginginig ang kanyang pulso habang isinusulat niya ang bawat letra ng kanyang pangalan. Ang itim na tinta ay tila isang sumpa na permanenteng itinatatak hindi lang sa papel, kundi sa kanyang pagkatao. Nang matapos siya, binitiwan niya ang ballpen na tila napaso. Tapos na. Ipinagbili na niya ang sarili niya. Kinuha ng abogado ang mga papel at inilagay sa isang leather-bound folder. Tumayo si Marco Gonzaga. Inayos ang kanyang suit at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ngunit ang tingin nito ay blanko. Parang hangin lang siyang tinitignan. My assistant will handle everything from here on out. You will be moved to a secure condominium unit tomorrow. All your needs will be provided, sabi nito, bago tumalikod para lumakad patungo sa pinto. Akala ni Ara ay tapos na. Akala niya iyon na ang pinakamahirap na parte. Ngunit bago pa man makalabas si Mr. Gonzaga, nagsalita muli ang abogado. May inabot itong isa pang manipis na folder sa kanya. At ito po, Miss Reyes, sabi ng abogado sa formal na tono. Ang listahan ng mga patakaran na kailangan ninyong sundin sa susunod na 9 na buwan. Binuksan ni Ara ang folder. Nakasulat sa malalaking letra ang unang tuntunin. Ang mga salitang tila tumusok sa pinakaloob-looban ng kanyang kaluluwa at nagbigay ng hudyat sa tunay na bigat ng kanyang pinasok. Rule number 1. No emotional attachment is to be formed with the child or children. Ang condominium unit ay parang isang gintong hawla. Malawak ito. Mas malaki pa sa 4 na pinagsama-samang apartment nila ng kanyang ama. Ang mga kasangkapan ay moderno at mamahalin. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame na may tanawin ng buong syudad. May sarili siyang kusina na puno ng masusustansyang pagkain, isang malambot na kama, at isang telebisyon na kasing laki ng pader. Lahat ng pangangailangan niya, ibinibigay. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, ramdam ni Ara ang matinding kalungkutan. Walang pamilyar na amoy ng nilulutong sinangag ni tatay tuwing umaga. Walang ingay ng mga sasakyan mula sa bintanang laging bahagyang nakabukas. Ang tanging naririnig niya ay ang katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Bawat araw niya ay may sinusunod na schedule. Pagkain sa tamang oras, bitamina, check-up sa pinakamagaling na doktor. Bawat galaw niya ay tila minomonitor. Siya ay isang alaga, isang proyekto, at ang pinakamahalagang paalala ay ang unang patakaran sa kontrata na tila nakaukit sa kanyang isipan, bawal ang emotional attachment. Madali itong sundin noong mga unang linggo. Pero isang araw, sa kanyang unang ultrasound, nagbago ang lahat. Nakahiga siya sa malamig na higaan ng klinika. Habang dahan-dahang iginagalaw ng doktora ang malamig na aparato sa kanyang tiyan. Sa isang tabi, sa isang malaking screen na nakakabit sa pader, naka-video call si Mr. Gonzaga. Ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon. Tila isang board meeting lang ang pinapanood. Okay, Miss Reyes, let's take a look, sabi ng doktora. Sa screen, isang maliit na itim na espasyo ang lumitaw. At sa loob niyon, isang maliit na tuldok na kumukurap-kurap. Ayan, yan ang heartbeat. Nakangiting sabi ng doktora. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa kanyang mga mata. Isang buhay. May buhay sa loob niya. Teka, sabi muli ng doktora. Bahagyang iginalaw ang aparato. There's another one. 2 kumukurap-kurap na tuldok. Kambal. Napasinghap si Ara. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang muling magsalita ang doktora na may halong pagkamangha sa boses. Wait a minute. I see. Yes. I see a third one. 3 sila. Miss Reyes. Triplets. Parang huminto ang mundo ni Ara. 3. 3 maliliit na puso ang sabay-sabay na tumitibok sa loob niya. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha-luha ng gulat, ng pagkamangha
at ng isang emosyon na hindi niya pinangalanan pero ramdam niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Are they healthy? Ang boses ni Mr. Gonzaga mula sa screen ay pumutol sa sandali. Malamig, pragmatiko, walang bakas ng anumang tuwa. Yes, sir. Lahat sila ay may malakas na heartbeat. Sagot ng doktora. Good. That's all that matters. Sabi ni Marco, bago magpaalam na may isa pa siyang meeting. At nawala na ang mukha niya sa screen. Naiwan si Ara na nakatitig sa 3 maliliit na ilaw na kumikislap sa monitor habang pinapakinggan ang tunog na parang musika sa kanyang pandinig, ang mabilis na pagtibok ng 3 puso. Sa sandaling iyon, alam niyang bigo na siya sa unang patakaran dahil ang nararamdaman niya ay hindi na basta obligasyon. Ito ay pagmamahal. Lumipas ang mga linggo at ang dati patag niyang tiyan ay unti-unti nang umuumbok. Isang araw, dumating ang isang maikling sulat mula sa kulungan galing sa kanyang ama. Ang sulat kamay nito ay pamilyar, kahit bahagyang nanginginig. Anak, salamat sa lahat. Huwag mo akong alalahanin dito. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal ka ni tatay. Niyakap ni Ara ang sulat. Ito ang kanyang lakas. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ito para sa kanya. Isang hapon, dumalaw si Tita Lorna. May dala itong mga prutas at ngiting abot tainga. Kumusta ka na, pamangkin? Aba, ang laki na ng tiyan mo. Bati nito. Okay lang po, tita. Sagot ni Ara. Mabuti naman, sabi ni Tita Lorna, bago dahan-dahang lumungkot ang mukha. Nga pala, Ara, tumawag yung abogado. Kailangan na daw ng malaking halaga para sa mga susunod na hearing. Alam mo na, para mapabilis ang kaso ng tatay mo. Walang pag-aalinlangan. Binuksan ni Ara ang kanyang cellphone at nag-transfer ng malaking halaga sa account ng kanyang tiyahin. Ang perang iyon ay bahagi ng paunang bayad mula sa kontrata. Salamat, anak. Malaking tulong ito, sabi ni Tita Lorna. At pagkatapos ay nagmamadali na ring umalis. Hindi napansin ni Ara ang mabilis na pagtipa nito sa cellphone pagkalabas ng pinto. Gabi-gabi, bago matulog, naging ritual na ni Ara ang umupo sa tabi ng bintana. Hinahaplos niya ang kanyang malaking tiyan habang nakatingin sa buwan at sa mga bituin. Dito, sa katahimikan ng gabi, malaya siyang kausapin sila. Hello mga baby ko, bulong niya. Kamusta na kayo dyan? Si nanay to. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa. Napangiti siya. Ikaw siguro yung pinakamalikot, ano? Hinaplos niya ang bahaging iyon ng kanyang tiyan. Ikaw si Uno, ang panganay. Isa pang sipa ang naramdaman niya sa kabilang banda. At ikaw naman si Dos. At yung pinakamahinhin. Hinaplos niya ang gitna. Ikaw si Tres, ang aking munting prinsesa. Ito ang kanyang sikreto. Ang kanyang mundo. Sa loob ng 9 na buwan, sila ang kanyang naging pamilya. Ang kanyang naging katuwang sa kalungkutan. Ipinangako niya sa kanila na kahit anong mangyari, mamahalin niya sila ng walang hanggan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan, ang araw ng kanyang paniningil. Habang nasa ospital na siya, nakahiga at nararamdaman ang mga unang humihilab sa kanyang tiyan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa numerong hindi niya kilala, pero alam niyang konektado kay Mr. Gonzaga. Inakala niyang isa lang itong paalala o instruksyon. Pero nang buksan niya ang mensahe, parang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Tila nagkamali lang ng pinadalhan ang sender. Prepare the nursery. Arrange for her to leave as soon as she's stable. Para kay Marco Alejandro Gonzaga, ang oras ay pera. At sa loob ng halos 3 oras, pakiramdam niya ay nalulugi na siya. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa pribado at tahimik na hallway ng waiting area sa ospital. Bawat tapak ng kanyang Italian leather shoes sa makintab na sahig ay tila isang bilang. Tinitignan niya ang kanyang mamahaling Swiss watch
Kada 5 minuto, inayos niya ang kanyang kurbata kahit hindi naman ito magulo. Lahat ng ito ay sintomas ng isang bagay na kinamumuhian niya, ang kawalan ng kontrol. Ang buong proyekto na ito ay pinlano niya ng walang palya. Pinakamagaling na mga abogado para sa kontrata, pinakamahusay na mga doktor, isang kapaligiran na kontrolado at ligtas para sa pagbubuntis ng surrogate, lahat ay ayon sa plano. Isang transaksyon na malapit nang matapos. Ngunit habang tumatagal siya sa labas ng delivery room, isang kakatuwang kaba ang gumagapang sa kanyang sistema, isang emosyon na hindi niya kinikilala. It's just stress, sabi niya sa sarili. The culmination of a 9-month investment. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor, tinanggal ang kanyang maskara. Congratulations, Mr. Gonzaga. It was a successful operation. You have 2 healthy boys and 1 healthy girl. Isang buga ng hininga ang pinakawalan ni Marco, na hindi niya namalayang pinipigilan pala niya. Hindi tuwa ang una niyang naramdaman, kundi ginhawa. The assets have been delivered. Good. Yun lang ang nasabi niya. Can I see them? Dinala siya ng doktor sa nursery. Sa likod ng isang makapal na salamin, sa loob ng 3 magkakahiwalay na incubator, naroon sila, ang mga tagapagmana ng Gonzaga Empire. Napakaliit nila. Mas maliit pa sa inaasahan niya. Ang balat nila ay kulubot at mapula-pula. Pinagmasdan niya sila. Ang isa sa kaliwa, ang isa sa gitna, ang isa sa kanan. Sinubukan niyang humanap ng koneksyon nang bigla ang pag-agos ng pagmamahal ng isang ama na nababasa niya sa mga libro. Pero wala. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng isang napakalaking responsibilidad. Sila ang kanyang kinabukasan, ang kanyang legacy. Bigla, ang katahimikan ng nursery ay binasag ng isang malakas at matinis na iyak. Galing ito sa incubator sa pinakakanan. Ang bunso niyang lalaki. Walang tigil ang pag-iyak nito. Isang tunog na nakakairita sa pandinig ni Marco. Lumapit ang 2 nurse. Sinubukang aluin ang sanggol. Kinuha ito ng isa. Tinapik-tapik sa likod. Pero lalo lang lumakas ang iyak. Sinubukan itong pakainin ng gatas mula sa bote. Umiling lang ang sanggol. Patuloy sa pag-iyak. Nagsimulang mainis si Marco. Lahat dito ay dapat perpekto. Pinakamagagaling na staff. Bakit hindi nila mapatahan ang isang maliit na sanggol? Ang kaguluhan ay tumagal ng halos kalahating oras. Ang iyak ng sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Nakakunot na ang noo ni Marco. Handa nang tawagin ang hospital administrator. Nang may mapansin siyang isang wheelchair na dahan-dahang papalapit mula sa kabilang dulo ng hallway. Nakaupo roon si Elara Reyes. Ang surrogate, namumutla siya at halatang nanghihina pa. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa isang direksyon sa nursery, sa pinanggagalingan ng iyak. Mayroong pag-aalala sa kanyang mukha, isang bagay na hindi nakita ni Marco sa mga nurse. Huminto ang wheelchair sa tabi niya. Hindi siya tiningnan ni Ara. Ang mga mata nito ay nasa sanggol pa rin sa likod ng salamin. Sir? Mahinang sabi niya. Ang boses ay bahagyang paos. Pwede ko po ba siyang subukang patahanin? Nagdalawang gisip si Marco, nakasaad sa kontrata. Pagkatapos manganak, wala ng kontak. Tapos na ang obligasyon. Pero ang iyak ng bata ay nakakabingi. At ang lahat ng kanyang binayarang eksperto ay walang magawa. Sa desperasyon, tumango siya. Isang beses lang, tinulungan ng isang nurse si Ara na makatayo at magsuot ng hospital gown. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng nursery. Maingat niyang kinuha ang umiiyak na sanggol mula sa nurse at parang mahika. Sa sandaling maramdaman ng sanggol ang yakap ni Ara, biglang humina ang pag-iyak nito. Mula sa isang malakas na hagulgol, naging mahinang pagsinghot na lang ito. Isinandal ni Ara ang ulo ng sanggol sa kanyang dibdib at nagsimula siyang umawit. Isang mahinang himig, isang pamilyar na uyayi na hindi alam ni Marco kung saan niya narinig. Ang boses ni Ara ay malambing at puno ng isang emosyon na hindi kayang bilhin ng pera. Tahimik. Sa unang pagkakataon,
Naging tahimik ang buong nursery. Ang sanggol ay mahimbing nang nakatulog sa mga braso ni Ara. At ang paraan ng pagtitig ni Ara sa bata, puno ito ng dalisay na pagmamahal. Isang klase ng pagmamahal na hindi kailanman nakita ni Marco sa mga mata ni Isabel, ang babaeng minsan niyang inakalang magiging ina ng kanyang mga anak. Nakatayo lang si Marco sa labas, hindi makagalaw. Napako ang tingin niya sa eksenang iyon. Isang babaeng simple, isang babaeng binayaran lang niya para sa isang serbisyo, pero hawak nito ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng buong yaman niya. Dahan-dahang inilapag ni Ara ang natutulog na sanggol pabalik sa incubator. Hinalikan niya ito ng bahagya sa noo bago tumalikod para lumabas. Pagod na ang kanyang mga mata, pero mayroong kapayapaan sa kanyang mukha. Nang makalabas siya at muling umupo sa wheelchair, tumango lang siya kay Marco. Isang formal na pamamaalam. Itinulak na ng nurse ang kanyang wheelchair palayo, patungo sa exit. Tapos na ang kontrata. Tapos na ang lahat. Pero, habang pinapanood ni Marco si Ara na papalayo, habang naririnig niya ang tahimik na paghinga ng kanyang mga anak sa loob ng nursery, isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na labag sa lahat ng plano niya. Isang desisyon na hindi lohikal, pero sa tingin niya ay kailangang-kailangan. Mabilis siyang naglakad. Sinunda ng wheelchair. Naabutan niya sila malapit sa exit ng ospital. "Sandali," sabi niya. Ang boses ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Huminto ang nurse. Lumingon si Ara. May pagtataka sa kanyang mukha. Hinarap siya ni Marco. Ang kanyang tingin ay diretso at seryoso, na para bang isang business deal ang kanyang inaalok. "Kailangan ko ng isang yaya." "Isang full-time na yaya," sabi niya. Ang mga salita ay lumalabas ng may bigat at katiyakan. "Doble ng natanggap mo sa kontrata. Tinatanggap mo ba? Ang mansyon ng mga Gonzaga ay hindi isang bahay." Pagpasok pa lang ni Ara sa dambuhalang pinto na gawa sa kahoy, bumungad sa kanya ang sahig na gawa sa puting marmol. Ang kisame ay napakataas. May nakasabit na isang chandelier na gawa sa libo-libong piraso ng kristal. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga antigong florera at mga painting na mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy bulaklak, pero walang init ng isang tahanan. Ang mga katulong ay gumagalaw ng walang imik, nakayuko, parang mga anino. "Ako si Mrs. Dantes, ang head housekeeper," sabi ng isang matandang babae na nakasuot ng plansadong uniforme. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang ngiti. "Ito ang magiging kwarto mo, katabi ng nursery. Ang mga patakaran dito ay simple lang. Gawin mo ang trabaho mo, huwag kang mag-iingay, at higit sa lahat, huwag na huwag mong tatawagin ang CEO sa kanyang unang pangalan. Sir Marco ang itatawag mo sa kanya. Malinaw ba?" Tumango lang si Ara. Opo. Ang unang linggo niya sa loob ng palasyo ay isang pagsasanay sa pagpipigil. Bawat araw, bawat oras, ay isang laban sa sarili niyang puso. Ang makasama ang kanyang tatlong munting anghel ay isang biyaya, pero ang hindi sila mayakap bilang isang ina ay isang parusa. Ang mga pangalan nila ay Alejandro Jr., na tinatawag na AJ, Miguel, Namiko, at ang nag-iisang babae, si Maria Isabela o Lia. Mga pangalang maganda at marangal, mga pangalang pinili ni Sir Marco. Ngunit sa puso ni Ara, sila pa rin si 1, 2 at 3. Isang araw, habang tulog ang tatlo, napansin ni Ara kung gaano kalamig at kapurmal ang nursery. Ang mga gamit ay mamahalin, pero walang kulay, walang buhay. Kumuha siya ng mga colored paper at sinulid mula sa sarili niyang gamit at buong hapon siyang gumawa ng maliliit na palamuti, mga bituing papel na isinabit niya sa bintana, at isang simpleng mobile na gawa sa mga tuyong sanga at sinulid na may iba't ibang kulay na ibinitin niya sa ibabaw ng kuna ni Lia. Simple lang, pero biglang nagkaroon ng init ang kwarto. Isang gabi, hating gabi na nang umuwi si Marco mula sa opisina.
Ang buong bahay ay tahimik. Pagod na pagod siya. Ang isip ay puno pa rin ng mga numero at problema sa kumpanya. Dumaan siya sa nursery para tignan ang mga bata. Gaya ng dati, ngunit hindi katahimikan ang naabutan niya. Sa isang rocking chair sa gilid ng kwarto, nakaupo si Ara, tulog na tulog. Ang ulo niya ay nakasandal sa gilid ng kuna ni Miko. Ang isang kamay ay nakahawak pa rin sa maliit na kamay ng sanggol sa loob ng kuna. Halatang dito na siya inabutan ng antok habang pinapatulog ito. Napahinto si Marco. Sa mahinang ilaw mula sa labas, nakita niya ang payapang mukha ni Ara. Walang bakas ng pagod, tanging kapayapaan lang. Napansin din niya ang mga munting bituin sa bintana at ang mobile na gumagalaw sa mahinang ihip ng aircon. Biglang nag-iba ang pakiramdam niya sa loob ng kwartong iyon. Nagkaroon ito ng buhay. Kumuha siya ng isang maliit na cashmere blanket mula sa cabinet at dahan-dahan, maingat para hindi ito magising, ay ibinalot niya sa mga balikat ni Ara. Saglit siyang napatitig dito, bago tahimik na lumabas ng kwarto. Nagising si Ara dahil sa sinag ng araw. Nagulat siyang makita na sa upuan siya nakatulog. Ngunit mas nagulat siya sa malambot na kumot na nakabalot sa kanya. Hindi ito sa kanya. Hinawakan niya ito napakalambot at mayroon itong bahagyang amoy. Amoy ng isang mamahaling pabango. Amoy ni Sir Marco. Naramdaman niyang uminit ang kanyang mga pisngi. Habang lumilipas ang mga araw, ang pormal na pakikitungo sa pagitan nila ay unti-unting nababawasan. May mga gabing nagkakasabay sila sa kusina, kumukuha ng tubig, nagkakaroon ng mga maikling usapan tungkol sa mga bata, sa kanilang paglaki. He smiled today. Sabi ni Marco isang gabi, habang nakatingin sa natutulog na si AJ. Mayroong bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Isang bagay na bihira. Opo, sir. Tawa nga po ng tawa kanina. Masayang sagot ni Ara. Isang hapon. Habang pinapalitan niya ng diaper si Miko, hindi niya mapigilang laruin ito. Sino ang baby ni? Sino ang cute na baby na to? Sabi niya, habang kinikiliti ito. Tumawa ang sanggol. Ikaw ang aking dos. Ang malikot kong dos. Dos? Isang boses mula sa likuran niya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Sir Marco. Nakatayo ito sa may pinto. Nakakunot ang noo. Naramdaman ni Ara na umakyat lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ah, sir. Wala po. Narinig ko lang po sa isang nurse sa ospital noon. Parang palayaw lang po. Mabilis niyang palusot, tinitigan siya ni Marco ng ilang segundo, tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay tumango ito at pumasok na sa loob. Nakahinga ng maluwag si Ara, pero ang puso niya ay kumakabog pa rin ng sobrang bilis. Muntik na. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang hating gabi. Nagising si Ara sa iyak ni Lia. Paglapit niya sa kuna, naramdaman niyang napakainit ng sanggol. Nilalagnat ito. Nagpanik siya. Mabilis siyang kumatok sa kwarto ni Marco. Agad itong lumabas. Halatang nag-aalala. Anong nangyari? Sir, si Lia po. Mataas ang lagnat. Nanginginig na sabi ni Ara. Walang pag-aalinlangan. Sabay silang kumilos. Habang tumatawag si Marco sa doktor, si Ara naman ay kumuha ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at bimpo. Magdamag silang dalawa na nagbantay. Salitan sila sa pagpunas sa maliit na katawan ni Lia, sa pagpapadede, at sa pag-alo dito. Sa mga oras na iyon, nawala ang pagiging sir at yaya. Sila ay 2 taong nag-aalala para sa isang batang mahalaga sa kanila. Sa isang pagkakataon, nang sabay nilang aabuti ng bimpo, nagdikit ang kanilang mga kamay. Pareho silang napahinto. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Ara hindi ang isang malamig na CEO, kundi isang ama na natatakot. Nang bumaba na ang lagnat ni Lia at mahimbing na itong natulog,
Umupo silang dalawa sa sahig, nakasandal sa pader. Parehong pagod. Salamat, Ara. Mahinang sabi ni Marco, nakatingin sa natutulog na sanggol. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Napangiti si Ara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bahagi siya ng lugar na iyon. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, habang masaya siyang naghahanda ng gatas para sa mga bata, isang malakas na tunog ng doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Dahil malapit siya sa pinto, siya na ang nagbukas. Tumambad sa kanya ang isang babaeng hindi niya malilimutan. Napakaganda nito. Parang isang artista. Ang suot nitong damit ay halatang libo-libo ang halaga. Ang tindig nito ay puno ng kumpiyansa. Sinuri siya ng babae mula ulo hanggang paa, na may bahagyang pagtaas ng kilay, na tila hindi ito nasisiyahan sa kanyang nakita. Ikaw siguro ang bagong katulong, sabi ng babae. Ang boses ay matamis pero may bahid ng pangmamaliit. Nasaan si Marco? Sabihin mo sa kanya, ang kanyang Isabel ay nagbalik na, parang isang multo mula sa nakaraan. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Marco nang makita niya si Isabel Montenegro na nakatayo sa gitna ng kanyang sala, na para bang pag-aari nito ang lugar. Ang parehong perpektong ngiti, ang parehong mamahaling pabango, ang parehong mga matang marunong mang-akit at manlinlang. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas. Mula nang huli niyang makita ang babaeng ito, ang babaeng ipinangako niya ng lahat. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang pangalan, ang babaeng dinurog ang kanyang puso sa pinakamalupit na paraan. Marco, darling, sabi ni Isabel. Lumapit ito at akmang hahalik sa kanyang pisngi, pero umatras si Marco. What are you doing here, Isabel? Tanong niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng anumang pananabik, tanging pag-iingat. Isn't it obvious? I came back for you, malambing nitong sabi. Narinig ko ang magandang balita. Nagkaanak ka na raw. 3 pa. I just had to see them. And you. Sa likuran ni Isabel, nakita ni Marco si Ara na tahimik na nakatayo. Hawak ang isang bote ng gatas. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Nakita ni Marco ang paraan ng pagtingin ni Isabel kay Ara, isang tingin na puno ng paghamak. She's the nanny, sabi ni Marco. Sinadyang idiin ang salitang nanny. Ara, this is Isabel Montenegro, an old acquaintance, isang dating kakilala. Iyon lang ang tingin niya rito ngayon. Isang masamang alaala. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Marco. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, nagawa pa rin ni Isabel na isingit ang sarili sa kanyang buhay. Bigla-bigla itong susulpot sa mansyon. May dalang mga regalo, nag-aalok na magluto ng hapunan. Kumikilos na para bang siya ang reyna ng tahanan. Isang gabi, pinilit ni Isabel na magkaroon sila ng isang family dinner. Napilitan si Marco na pumayag para lang matapos na ito. Habang naghahapunan sila sa mahabang lamesa, si Ara naman ay nasa isang tabi. Inaalalayan si Lia sa high chair nito. Oh, you poor thing, sabi ni Isabel kay Ara, na may huwad na awa sa boses. You must be so tired. Halika, hayaan mong tulungan kitang pakainin ng bata. Salamat po, ma'am. Pero, okay lang po. Magalang na sagot ni Ara. No, I insist, sabi ni Isabel, at sa pagtayo nito, aksidente nitong natabig ang isang kopita ng red wine na direktang tumapon sa puting uniforme ni Ara. Oh my God! I'm so sorry! Namula si Ara sa hiya, sinubukang punasan ang malaking mantsa sa kanyang dibdib. Okay lang po, ma'am. Hindi po sinasadya. Dapat kasi mas maingat ka. Dagdag pa ni Isabel, na ngayon ay sinisisi pa si Ara. That's enough, Isabel. Malamig at may autoridad ang boses ni Marco. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Tinitigan niya si Isabel ng masama bago bumaling kay Ara. Ara, go and change. Hayaan mo na yan, utos niya sa mas mahinahong tono. Tahimik na tumango si Ara at mabilis na umalis.
Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan sa hapagkainan. Nakita ni Marco ang inis sa mukha ni Isabel. Ang gabing iyon ay isang malinaw na deklarasyon ng giyera. Hindi tumigil si Isabel. Kinabukasan, isang truck ng mga laruan ang dumating sa mansyon. Daan-daang libong piso ang halaga. Mga dambuhalang teddy bear, debateryang mga sasakyan, at mga imported na manika para sa mga munting anghel ko. Masayang anunsyo ni Isabel habang ipinapasok ang mga laruan sa playroom. Ngunit ang mga sanggol, na noon ay nasa playmat, ay walang pakialam sa mga kumikinang na laruan. Ang atensyon nilang lahat ay nasa isang bagay lang. Si Miko ay tumatawa habang sinusubukang abutin ito. Si Lia ay nakatitig dito na may pagkamangha. Napansin ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Isabel habang pinapanood ang eksena. Isang anyo ng pagkatalo at matinding inggit. Ang lahat ng perang ginastos nito ay walang halaga kumpara sa isang bagay na ginawa ng may pagmamahal. Nang gabing iyon, kinausap siya ni Isabel sa kanyang opisina. "Marco, I'm worried," sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Napapansin ko lang, yung yaya mo. She seems too attached to the children. Hindi ba't delikado yan? Baka mamaya kung ano ang isipin niya. Mahirap na, baka may iba siyang motibo." Ang mga salita ni Isabel ay parang lason. Tinatarget nito ang pinakamalaking takot ni Marco. Ang pagtataksil, ang alaala ng panloloko ni Isabel noon, ang pekeng pagbubuntis para lang makuha siya ay biglang bumalik. Saglit, isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim nito sa kanyang isipan. Pero nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Ara habang pinapatulog nito ang mga bata, habang kinakausap niya ang mga ito ng may lambing, nawawala ang pagdududang iyon. Ang huling patak ay nangyari isang hapon. Pauwi na si Marco ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagpasok niya sa mansyon, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa direksyon ng kusina. Galit ito. "Hindi mo ba maintindihan? Kapag sinabi kong gusto ko ng kape, gusto ko ng kape! Hindi yung kung kailan mo lang gusto!" Sigaw nito. "Pasensya na po, ma'am." Umiyak po kasi si Sir Miko Kaya. "Wala akong pakialam sa bata. Katulong ka lang dito. You should know your place. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpapasweldo sa'yo." Hindi na nakapagtimpi si Marco. Mabilis siyang pumasok sa kusina. Nakita niya si Isabel na nakapameywang habang si Ara ay nakayuko. Nangingilid ang luha sa mga mata. "Isabel, isang salita lang, pero sapat na ang lamig at bigat nito para patigilin ang buong mundo." Napalingon si Isabel. Ang mukha ay puno ng gulat. "Marco, you're home early," sabi nito. Pilit na ngumingiti. Hindi pinansin ni Marco ang pagbati nito. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Isabel. "Get out of my house." Mahinahon, ngunit may diin niyang sabi. "What?" "Pero Marco," I said. "Get out." Pag-uulit niya, mas malakas na ngayon. Lumapit siya at tumayo sa pagitan ni Isabel at ni Ara. Isang malinaw na pader. "Hindi mo pag-aari ang bahay na ito para sigaw-sigawan ng mga tao ko." Tinitigan ni Isabel si Marco, tapos si Ara, at pabalik ulit kay Marco. Ang huwad ng ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang mapanganib na anyo. "Mga tao mo? O baka naman tao mo?" Pagkatapos ay tumawa ito ng mapakla. "Marco, at may mga sikreto na kapag nalaman mo, gugustuhin mong hindi mo na lang nalaman." Naglakad si Isabel palabas ng kusina. Ang bawat hakbang ay puno ng pagbabanta. Nang makalabas ito ng mansyon, doon lang humarap si Marco kay Ara. Nakayuko pa rin ito, ang mga balikat
ay nanginginig. Okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay mas malambot na ngayon. Dahan-dahang tumango si Ara. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Pasensya na po, sir. Bulong nito. Huminga ng malalim si Marco. Wala kang kasalanan. Ako ang dapat humingi ng pasensya. Lumapit siya ng kaunti. Huwag mo na siyang isipin. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nag-angat ng tingin si Ara. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Pero mayroong pasasalamat doon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig na kusina, isang bagay na mainit ang naramdaman ni Marco. Isang bagay na mas totoo kaysa sa lahat ng kayamanan niya. Samantala, sa loob ng kanyang kotse, kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone. Dinial niya ang isang numero. Hello? Yes, it's me, sabi niya sa kabilang linya. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa kanya. Elara Reyes? Oo, ang yaya. I want to know everything, kahit ang pinakamadudumi niyang sikreto. Mula nang umalis si Isabel, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa mansyon. Nawala ang tensyon. Ang dating malamig na palasyo ay unti-unti nang nagkakaroon ng init. At si Ara, ang sentro ng init na iyon. Ang mga ngiti ni Sir Marco ay hindi na kasing dalang ng ulan sa disyerto. At ang mga titig nito sa kanya ay mayroon ng ibang kahulugan, isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Ara, pero sapat na para pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Isang Sabado ng hapon, habang natutulog ang mga bata, naisipan ni Marco na buuin ang isang malaking playhouse na binili niya online. Inilabas niya ang mga kahon sa hardin at sinimulang basahin ang komplikadong instruction manual. Kailangan niyo po ba ng tulong, sir? Alok ni Ara, na noon ay nagdidilig ng mga halaman. I can handle this. May kumpiyansang sagot ni Marco. Pero pagkatapos ng kalahating oras ay nakakunot na ang noo nito at pawis na pawis habang pinipilit na pagdikitin ang 2 piraso ng pader na ayaw magkasya. Hindi napigilan ni Ara na mapangiti. Lumapit siya. Ako na po dyan, sir. Sanay po ako sa mga ganito. Si tatay po, karpintero. Sa una ay nag-atubili si Marco. Nasaktan ang kanyang pride. Pero sa huli, sumuko rin siya. Magkasama nilang binuo ang playhouse. Siya ang tagabuhat ng mabibigat. At si Ara naman ang tagabasa ng instructions at tagakabit ng maliliit na tornilyo. Nagtatawanan sila kapag may nagkakamali. Nag-aapir kapag may nagagawa silang tama. Sa isang pagkakataon, sabay nilang inabot ang isang maliit na screwdriver. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Ara. Ang init ng kamay ni Marco ay naiwan sa kanyang balat. Nagkatinginan sila mas matagal kaysa sa nararapat. Si Marco ang unang umiwas ng tingin, pero nakita ni Ara ang pamumula ng kanyang mga tainga. Kinabukasan, Linggo, kinulat siya ni Marco. Mag-empake ka ng damit para sa mga bata at para sa'yo. May pupuntahan tayo, sabi nito. Saan po tayo pupunta, sir? Sa isang private resort ng pamilya sa Batangas. It's time for the kids to feel the sun. Iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ni Ara. Para silang isang tunay na pamilya. Pinanood nila ang mga bata na naglalaro sa buhangin. Sabay silang nag-agahan sa isang kubo sa tabi ng dagat. At sa hapon, sa infinity pool, nangyari ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Hindi ka marunong lumangoy? Tanong ni Marco. Nang mapansing nasa mababaw na parte lang si Ara, habang karga-karga si Lia na may salbabida, umiling si Ara, bahagyang nahihiya. Hindi po, halika, sabi ni Marco. It's a life skill. Tuturuan kita. Inilipat niya si Lia sa isang yaya na kasama nila. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa bewang ni Ara. Naramdaman ni Ara ang bawat daliri nito sa kanyang balat. Kahit pa may tela ng damit, just relax. Trust me. Hindi kita bibitawan. Bulong ni Marco, malapit sa kanyang tainga. Ang buong hapon ay ginugol nila sa pagtuturo ni Marco kay Ara.
Sa isang pagkakataon, nang biglang lumalim ang tubig, natakot si Ara at bigla siyang napakapit sa mga balikat ni Marco. Sobrang lapit ng kanilang mga mukha. Amoy na amoy ni Ara ang hininga nito. Nakikita niya ang bawat pilik mata nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang pagtawa ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding tensyon. Dahan-dahan, ibinaba ni Marco ang kanyang tingin sa mga labi ni Ara. At dahan-dahan, lumapit ang kanyang mukha. 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Pipikit na sana si Ara. Mama, ang sigaw ni AJ. Mula sa gilid ng pool ang pumutol sa sandali. Pareho silang natauhan at mabilis na naghiwalay. Namula si Ara, habang si Marco naman ay umubo at lumangoy palayo. Pag-uwi nila sa mansyon, pagod pero masaya. Habang pinapatulog ni Ara ang mga bata, ramdam pa rin niya ang multo ng mga kamay ni Marco sa kanyang bewang, ang alaala ng kanilang muntik na paghalik. Isang bagong pag-asa ang nagsimulang mabuhay sa kanyang puso. Posible kaya? Ngunit ang pag-asang iyon ay madaling binasag ng isang tawag. Nang makatulog na ang mga bata, lumabas si Ara sa hardin para magpahangin. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tignan kung may mensahe. Doon niya nakita ang 10 missed calls mula kay Tita Lorna. Kinabahan siya. Mabilis niyang tinawagan pabalik ang tiyahin. Tita? Bakit po? Ara! Saan ka ba nagpunta buong araw? Ang boses ni Tita Lorna ay puno ng takot. Kailangan ko ng pera. Malaki. Ngayon na. Pero tita, kakabigay ko lang po last week. Sabi ni Ara, ang boses ay nanghihina. Sana naman po napunta. Huwag ka nang magtanong. Basta kailangan ko. May pinagkakautangan ako, Ara. Sabi nila, kapag hindi ako nakabayad bukas, isisiwalat daw nila ang lahat. Lahat-lahat, Ara. Yung tungkol sa kontrata. Yung tungkol sa'yo at kay Mr. Gonzaga, parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Ara. Ano po? Bilisan mo, Ara! Gawin mo ng paraan! Sigaw ni Tita Lorna bago ibaba ang tawag. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Napasandal siya sa isang puno. Nanginginig ang buong katawan. Ang magandang panaginip ay biglang naging isang masamang bangungot. May problema ba? Napatalon si Ara sa gulat. Si Marco. Nakatayo ito hindi kalayuan. May pag-aalala sa mukha. Nakita nito ang lahat. Wala po, sir. Okay lang po ako. Pilit niyang sabi. You don't look okay. Sabi ni Marco. Lumapit ito sa kanya. Nakita nito ang takot sa kanyang mga mata. Ano yon? Pwede mong sabihin sa akin. Umiling lang si Ara. Nagsimula ng mamuo ang mga luha. Paano niya sasabihin? Hinawakan ni Marco ang kanyang mga braso. Ara, look at me. Nag-angat siya ng tingin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha ni Marco ay puno ng sinseridad. Whatever it is, we can fix it. Mahina niyang sabi. Nandito ako. Ang mga salitang iyon, ang lambot sa kanyang boses, ang init ng kanyang mga kamay iyon, ang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinatayo ni Ara. Humikbi siya at sa sandaling iyon, ang tanging gusto niya lang ay ang yakap nito, pero hindi yakap ang ibinigay ni Marco. Dahan-dahan, inangat nito ang kanyang baba gamit ang isang daliri. Tinitigan siya nito sa mata na parabang binabasa ang kanyang kaluluwa at pagkatapos, ginawa nito ang bagay na kanina pa nila pinipigilan sa resort. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha at hinalikan siya. Malambot, mabagal, puno ng damdamin. Iyon ang unang halik ni Ara. Ang lahat ng kanyang takot at pangamba ay pansamantalang naglaho. Napalitan ng isang matinding kilig at pagmamahal. Tumugon siya sa halik, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na malunod sa sandali. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang buong hardin ay saksi sa kanilang sikreto. Ring! Ang malakas na tunog ng kanyang cellphone
na nahulog sa damuhan ang bumasag sa mahika, automatiko silang napatingin doon. Sa screen, nagliliwanag ang pangalan ng tumatawag, Tita Lorna. Kinuha ito ni Ara. Nanginginig ang mga kamay. At sinagot, "Hello, Ara, nasaan na ang pera? May problema tayo. Malaking malaki!" Sigaw ng basag na boses ni Tita Lorna mula sa kabilang linya, sapat na para marinig ni Marco. May nakaalam na. May nakaalam na sa sekreto natin. Ang matamis na lasa ng halik ni Marco ay napalitan ng mapait na lasa ng takot. Pagkatapos ng tawag ni Tita Lorna, nagpaalam si Ara kay Marco na may emergency lang sa pamilya. Kahit halatang nag-aalala at naguguluhan si Marco, hinayaan siya nitong umalis kinabukasan. Binigyan pa siya nito ng pera para sa gastusin. Ang bawat piraso ng perang iyon ay parang nagbabagang uling sa kanyang kamay. Hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa isang coffee shop malapit sa law office na ibinigay sa kanya ni Tita Lorna noon. Iyon daw ang opisina ng abogadong tumutulong sa kaso ng kanyang ama. "Good morning, ma'am. May I help you?" At pati nga sekretarya, "Gusto ko lang po sanang i-check ang status ng kaso ni Lito Reyes," sabi ni Ara. Nanginginig ang boses. "Ako po ang anak niya." Tumingin ang sekretarya sa computer. Nag-type. Kumunot ang noo nito. "Reyes, Lito Reyes, sandali lang po ha." Tumayo ito at pumasok sa isang opisina. Pagbalik, may kasama na itong isang matandang lalaki na nakasalamin. "Miss Reyes?" tanong ng abogado. "I'm Attorney Cruz. Maupo ka." Umupo si Ara. Ang puso niya ay kumakabog nang napakabilis. "Miss Reyes?" panimula ng abogado. "Ang tiyahin niyo, si Mrs. Lorna, ay nagpunta rito mga 9 na buwan na ang nakakaraan. Nag-inquire siya tungkol sa kaso ng ama mo. Binigyan namin siya ng initial assessment at ng quote para sa aming serbisyo." "Opo," sabi ni Ara. "At binibigay ko po sa kanya ang pambayad buwan-buwan." Umiling ang abogado. Ang simpleng pag-iling na iyon ang nagpabagsak sa sahig na kinatatayuan ni Ara. "I'm sorry to say this, Hija," malungkot na sabi ng abogado. "Pero pagkatapos ng unang consultation na iyon, hindi na bumalik ang Tita Lorna mo. Wala kaming natanggap na kahit 1 sentimo mula sa kanya. Hindi kami ang humahawak ng kaso ng ama mo. Sa katunayan, base sa aming record, isang public attorney ang naka-assign sa kanya." Parang nabingi si Ara. Ang ingay ng coffee shop ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na ugong sa loob ng kanyang tainga. "Hindi. Pero sabi niya, kailangan ng malaking pera para sa mga hearing, para sa mga ebidensya." Halos pabulong na sabi ni Ara. Muling umiling ang abogado, puno ng awa ang mga mata. "Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, hindi iyon totoo. I'm sorry." Hindi na niya matandaan kung paano siya nakalabas ng opisina. Naglalakad lang siya sa kalsada, walang direksyon. Ang isip ay blanko, ang init ng araw ay hindi niya maramdaman. Ang ingay ng mga busina ay parang mahinang bulong lang. Niloko siya, ang kanyang sariling tiyahin. Ang kapatid ng kanyang ina, niloko siya. Ang lahat ng sakripisyo niya. Ang 9 na buwan ng pag-iisa. Ang sakit ng panganganak. Ang bawat araw na tinitiis niyang maging isang yaya sa sarili niyang mga anak. Ang lahat ng iyon, para saan? Para sa mga utang ng kanyang tita? Para sa sugal nito? Isang emosyon ang biglang pumalit sa pagkabigla. Isang emosyon na mainit at umaapoy. Galit. Isang dalisay at matinding galit. Mabilis siyang pumara ng taxi at ibinigay ang address ng bahay ni Tita Lorna. Pagdating niya roon, walang katok-katok. Marahas niyang itinulak ang pinto. Naabutan niya ang kanyang tiyahin sa sala, nagbibilang ng isang makapal na pligo ng pera habang nanonood ng telebisyon. "Tita," napatalon sa gulat si Tita Lorna. Agad nitong itinago ang pera sa ilalim ng unan. Ara, anong ginagawa mo dito?" "Akala ko ba? Saan galing yan?" tanong ni Ara.
Ang boses ay kalmado pero puno ng panganib. Ha? Ano? Ito. Pinadala ng pinsan ko mula sa abroad. Huwag kang magsinungaling sa akin! Sigaw ni Ara. At sa unang pagkakataon, nakita ni Tita Lorna ang isang Ara na hindi niya kilala. Nawala ang maamong tupa. Napalitan ito ng isang galit na leona. Galing ako sa opisina ni Attorney Cruz. Alam ko na ang lahat. Namutla si Tita Lorna, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Alam kong hindi mo binayaran ng abogado. Alam kong ninakaw mo ang pera. Ang pera para kay tatay. Saan mo dinala, tita? Saan? Sunod-sunod na tanong ni Ara. Ang bawat salita ay may kasamang pait at sakit. Ara, anak, magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo? Na habang naghihirap si tatay sa kulungan, habang isinasakripisyo ko ang katawan at pagkatao ko, ikaw nagpapakasasa ka, nagbabayad ng utang sa sugal, patawarin mo ako. Ara, nagipit lang ako. Humahagulgol, nasabi ni Tita Lorna. Nagipit? Paano naman ako? Paano si tatay? Alam mo ba kung anong isinuko ko para sa perwisyo mong pera na yan? Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Humagulgol siya ng malakas, isang iyak na puno ng galit, pagtataksil at pagkabigo. Napaluhod siya sa sahig. Ang babaeng inakala niyang tutulong sa kanya ay ang siya palang bumaon sa kanya ng mas malalim. Biglang lumuhod din si Tita Lorna sa harapan niya. Niyakap ang kanyang mga binti. Patawarin mo ako, pamangkin. Patawarin mo ako. Huwag mo akong isumbong kay Mr. Gonzaga. Parang awa mo na. Kapag nalaman niya, hindi lang ako ang masisira. Tayong dalawa. Napatigil si Ara sa pag-iyak. Tama si Tita Lorna. Kung malalaman ni Marco ang lahat, malalaman din nito na nagsinungaling siya. Na ang dahilan niya sa pagpasok sa kontrata ay base sa isang kasinungalingan at ang sikreto na pinakaiingat-ingatan niya, ang pagiging ina niya sa mga bata at malalagay din sa alanganin. Wala siyang kakampi, wala siyang mapupuntahan. Naisip niya si Marco, ang halik nila. Ang pangako nito na nandito ako. Pero paano niya sasabihin dito ang totoo? Paano niya aaminin na ang babaeng hinalikan nito ay isang sinungaling? Tumayo si Ara, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Umalis ka sa harapan ko. Malamig niyang sabi. Ara, sinabi ko. Tumayo si Tita Lorna, nanginginig at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan si Ara sa sala, mag-isa. Napatingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang babaeng masaya na umalis sa mansyon kaninang umaga. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, wasak, at nalilito. Bumalik siya sa mansyon ng gabing-gabi na. Sinalubong siya ni Marco sa may pinto. Halatang nag-aantay. Ara, are you okay? Anong nangyari? Tanong nito puno ng pag-aalala. Tinitigan lang siya ni Ara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat. Pero walang salitang lumabas sa bibig niya. Pagod lang po ako, sir. Yun lang ang nasabi niya. Bago naglakad paakyat sa kanyang kwarto, iniwan si Marco na nakatayo, naguguluhan, at nasasaktan sa biglaang paglamig ng pakikitungo niya. Pagsara niya ng pinto ng kanyang kwarto, napasandal siya rito. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang pumirma sa kontrata. Ang mga kamay na ito ang humaplos sa kanyang mga anak. Ang mga kamay na ito ang hinawakan ni Marco. At ngayon, ang mga kamay na ito ay walang-wala. Nakakapit sa isang sikretong mas mabigat at mas madilim kaysa dati. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, inabot ng isang private investigator ang isang brown envelope kay Isabel Montenegro. Nandyan na po lahat, ma'am, sabi ng investigator. Pati na kopya ng isang dokumento na
Sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Binuksan ni Isabel ang envelope. Ngumiti siya nang makita ang unang papel sa ibabaw. Isang kopya ng kontrata. Ang kontrata sa pagitan ni Elara Reyes at Marco Gonzaga para sa isang surrogacy service. Perfect. Bulong ni Isabel sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Nasasaktan si Marco. Hindi ito pisikal na sakit, kundi isang kirot sa loob ng kanyang dibdib na mas masahol pa. Ang babaeng hinalikan niya sa ilalim ng buwan, ang babaeng dahan-dahang nagpapatibok muli sa kanyang halos manhid ng puso, ay biglang nagtayo ng isang pader na hindi niya kayang wasakin. Mula nang bumalik si Ara mula sa family emergency, naging ibang tao na ito. Ang mga ngiti nito ay pilit. Ang mga mata nito ay laging umiiwas sa kanya. Ang dating magaan na usapan ay napalitan ng mga tipid na sagot. Opo, sir. Hindi po, sir. Bumalik sila sa simula. Mas malala pa. May problema ba tayo, Ara? Tanong niya isang gabi. Nang maabutan niya itong nag-iisa sa kusina. Wala po, sir. Sagot nito. Hindi man lang lumilingon. Kung tungkol to sa nangyari sa hardin. Nakalimutan ko na po yun, sir. Mabilis nitong sabi. Na para bang isang masamang panaginip ang halik na iyon. Trabaho lang po ito. Patawad po kung nabigyan ko kayo ng maling ideya. Parang sinampal si Marco. Maling ideya? Ang naramdaman niya ay totoo. Ang nakita niya sa mga mata nito ay totoo. O baka naman, tulad ng dati, nagkamali lang siya ng basa. Ang sugat na iniwan ni Isabel ay muling kumirot. Ang takot na muling maloko at mapaglaruan ay bumalik. At sa gitna ng kanyang pagkalito, si Isabel mismo ang muling pumasok sa eksena. Nag-text ito sa kanya. Marco, can we talk? I need to apologize. Dahil sa kagustuhang makahanap ng sagot o marahil para lang makatakas sa malamig na pakikitungo ni Ara, pumayag siyang makipagkita. Sa isang mamahaling restaurant, umupo si Isabel sa tapat niya. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. I'm sorry, Marco. Sabi nito. Mali ang inasal ko sa bahay mo. Lalo na kay Ara. Tapos na yon. Malamig na sabi ni Marco. No, hindi pa. Pagpipilit ni Isabel. Kaya ako naging ganoon. Kasi nag-aalala lang ako para sa'yo. At mukhang tama nga ang kutob ko. Anong ibig mong sabihin? Naglabas si Isabel ng isang litrato mula sa kanyang mamahaling bag. Isang litrato ni Ara. Nakausap ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Cruz. Nakita siya ng kaibigan ko malapit sa isang law firm. Sabi ni Isabel na para bang nagkataon lang ang lahat. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Sino tong kausap niya? May problema ba siya sa batas? O baka naman may iba? Tinitigan ni Marco ang litrato. Walang mali siya. Nag-uusap lang. Pero ang lason ay nagsimula ng kumalat. Bakit kailangan ni Ara ng abogado? Kinabukasan, habang nasa opisina, may isa pang aksidente na nangyari. Ipinatawag ni Isabel ang kanyang assistant sa isang peking meeting at hindi sinasadyang nabanggit nito. Grabe! Yung yaya niya, ang lakas palang gumastos. Nakita ng pinsan ko sa bangko. Nag-withdraw daw ng malaking pera. Cash. Sana naman hindi para sa masama, no? Ang mga salitang iyon ay direktang inireport kay Marco. Pera. Abogado. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Ara. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Marco. Bumubuo ng isang larawan na hindi niya gusto. Isang gabi, sinubukan niyang kausapin muli si Ara. Ara, kailangan nating mag-usap. Seryoso niyang sabi. Tungkol sa pera. May problema ka ba? Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Namutla si Ara. Ang reaksyon niyang iyon ay kumpirmasyon para kay Marco na mayroon ngang tinatago. Wala po, sir. Nauutal niyang sagot. Sapat po ang sahod ko. Sigurado ka? Tanong ni Marco.
Ang kanyang mga mata ay matalim, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Dahil kung may iba kang pinagkakagastusan o kung may iba kang pinagkakautangan. Wala po. Medyo tumaas ang boses ni Ara. Halatang depensibo. Pasensya na po sir, pero personal ko na pong buhay yon. Ang salitang personal ang sumampal sa kanya. Pagkatapos ng lahat, personal, pagkatapos nilang maghalikan, ang pagdududa ay naging hinala. Ang hinala ay naging lason. Nagsimula niyang alalahanin ang lahat. Si Ara at ang Tita Lorna nito ay mukhang masyadong malapit. Si Tita Lorna din ang nagpakilala sa original na surrogate na biglang nag-back out. Isang malaking pagkakataon. At pagkatapos, si Ara ang pumalit. Si Ara na desperado para sa pera. Ang mga alaala ng panloloko ni Isabel ay bumalik ng buong buo ang mga kasinungalingan. Ang paggamit sa kanya. Ang pag-ibig na akala niya ay totoo, pero transaksyon lang pala. Paano kung inulit lang ng tadhana ang lahat? Isip niya. Paano kung si Ara ay isa lang ding magaling na aktres? Ang dating init sa kanyang puso ay napalitan ng lamig. Ang pagtitiwala ay napalitan ng pag-iingat. Nagsimula siyang tignan si Ara sa ibang paraan. Bawat ngiti nito sa mga bata, tinitignan niya kung peke. Bawat pag-aalaga nito, iniisip niya kung may kapalit. Isang araw, bumisita si Isabel sa opisina niya. Marco, may kailangan kang makita, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Ayoko sanang gawin to, pero kaibigan mo ako at ayokong makita kang nasasaktan ulit. Inilapag ni Isabel ang isang brown envelope sa kanyang lamesa. Ang parehong envelope na galing sa private investigator. Buksan mo, sabi nito. Nag-atubili si Marco. Isang bahagi niya ang gustong sunugin ang envelope, pero mas malakas ang bahagi na gustong malaman ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang unang nakita niya ay mga papeles, bank statements, mga malalaking withdrawals, mga litrato ni Ara na kasama si Tita Lorna, mga detalye tungkol sa kaso ng ama nito. At sa ilalim ng lahat ng yon, isang dokumento. Isang kopya ng kontrata na pinirmahan niya, 9 na buwan na ang nakakaraan. Ang pangalan niya at ang pangalan ni Elara Reyes. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang isang maliit na detalye na nakasulat doon. Ang pangalan ng taong nag-refer kay Elara Reyes sa ahensya. Si Lorna Villanueva. Ang kanyang tita, nakita mo na? Malambing na sabi ni Isabel. It was a setup, Marco. From the very beginning, plinano nilang dalawa ang lahat. Ang tita niya ang nagpasok sa kanya. At ngayon, hindi nagsalita si Marco. Nakatitig lang siya sa mga papel. Ang naramdaman niya ay hindi galit, kundi isang pamilyar na pakiramdam ng pagkabigo. Ang pakiramdam ng isang taong muling pinagtaksilan. Malapit na ang unang birthday ng mga bata. Sabi ni Isabel, hinawakan ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay malamig, parang ahas. Maghahanda ako ng isang malaking party. Isang selebrasyon para sa pamilya natin. Hindi pa rin umimik si Marco. Huwag kang mag-alala, darling. Bulong ni Isabel. Ako na ang bahala sa lahat. May inihanda akong isang espesyal na sorpresa para sa lahat. Ang mansyon ng mga Gonzaga ay punong-puno ng tawanan at musika. Ito ang unang kaarawan ni na AJ, Miko at Leah. Ang buong hardin ay pinalamutian ng mga makukulay na lobo at streamer. May mga clowns, magician, at inflatables para sa mga batang bisita. Ang lahat ng sikat na personalidad, negosyante, at politiko ay naroon. Kasama ang mga paparazzi at media na nakatayo sa labas ng gate, pilit na kumukuha ng mga litrato. Nakangiti si Ara. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng pagpapanggap. Karga niya si Leah. Habang si AJ at Miko naman ay nasa mga stroller, tinutulak ng ibang yaya. Nakasuot siya ng isang simpleng summer dress,
Samantalang ang mga bata ay nakasuot ng cute na pang-birthday. Kahit na alam niyang hindi siya totoong bahagi ng pamilyang ito sa mata ng publiko, napakasaya ng mga bata. Ang mga ngiti nila, ang kanilang pagtawa iyon lang ang kailangan ni Ara. Ito ang kanyang pinakamalaking kaligayahan. Nakita niya si Marco. Nakangiti ito habang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga business associates. Sa mga nagdaang araw, naging malamig muli ang pakikitungo nito sa kanya, halos hindi na siya kinakausap. Pero sa araw na ito, hindi na niya inisip iyon. Ang mahalaga, masaya ang mga bata. Good afternoon everyone. Biglang nag-iba ang tono ng musika. Napatingin ang lahat sa entablado na inihanda sa gitna ng hardin. Naroon si Isabel Montenegro, nakasuot ng isang napakagandang cocktail dress. Hawak ang isang mikropono. Ang kanyang ngiti ay parang ngiti ng isang ahas na handang lumamon ng biktima. Maraming salamat sa pagdating ninyong lahat sa importanteng araw na ito. Isang taon na ang ating mga munting anghel, sina AJ, Miko, at Leah. Palakpakan! Ngumiti si Isabel at tumingin ng diretso kay Marco. At syempre, isang taon na rin simula nang buksan ni Marco ang kanyang puso sa pagkakaroon ng pamilya. I know how much you value family, Marco, my darling. Napatingin si Ara kay Marco. Ngumiti lang ito kay Isabel, pero mayroong kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay at mag-enjoy sa party, I have a special gift. Isang sorpresa para sa lahat. Mayroong projector na biglang nagbukas sa likuran ni Isabel at tumapat ito sa isang malaking screen sa entablado. Nagkaroon ng tunog ng pag-type sa keyboard. Sa modernong panahon, marami tayong paraan para magkaroon ng pamilya. May mga gustong mag-ampon, may mga gustong mag-adopt, at mayroon ding tinatawag na biglang lumitaw sa screen ang isang dokumento. Malaki at malinaw. Ang mga titik ay parang apoy na sumusunog sa mga mata ni Ara. Surrogacy Agreement. Party A. Marco Alejandro Gonzaga. Party B. Elara Ara Reyes. Ang buong hardin ay biglang bumalot sa katahimikan. Ang mga ngiti sa labi ng mga bisita ay nawala. Napalitan ng gulat, pagkabigla, at bulong-bulungan. Ang tunog ng musika ay namatay. Si Ara, ang kanyang pangalan. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang pagsigaw. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. At para sa kaalaman ng lahat, patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay mas malakas at may pagtawa. Ang babaeng nagbigay buhay sa mga munting anghel na ito ay walang iba kundi ang babaeng nasa likod ko ngayon. Bumalik ang ilaw kay Ara. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay nag-blinding sa kanyang paningin. Mayroong sumigaw, "Siya ang surrogate!" Mayroong bumulong, "Bakit siya nandyan? Hindi ba dapat umalis na siya?" Naramdaman ni Ara na tumaas lahat ng dugo sa kanyang mukha. Nanginginig siya. Ang kanyang buong pagkatao ay nag-apoy sa hiya. Nakita niya si Marco. Nakatayo ito hindi kalayuan. Ang mukha ay blanko. Walang emosyon. Ni galit, ni awa. Tanging isang uri ng pagkabigo. Parang tumigil ang paghinga ni Ara. Naglakad siya palapit kay Marco. Umaasa na kahit paano, magkakaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag na kahit paano, kakampi siya. "Sir Marco," halos pabulong niyang sabi, "ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Kaya ko pong ipaliwanag." "Ipapaliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag mo, Ara?" Ang boses ni Marco ay bumalik sa dating lamig. Walang bahid ng pagmamahal, ni awa, tanging matinding galit at pagtataksil. "Napakagaling mong aktres. Ginawa mo ang lahat para makakuha ng pera. At ngayon, ginagamit mo ang mga bata para manatili dito. You lied to me. Niloko mo ako." Napakalakas ng boses niya, sapat para marinig ng lahat. Ang mga tao ay nakatitig sa kanila. Ang mga cellphone ay nakatutok. "Sir, hindi po ganoon." Pagtanggi ni Ara, humihikbi na.
Para sa tatay mo? O para sa sarili mong ambisyon? Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang apoy na sumusunog sa puso ni Ara. Sa tingin mo ba hindi ko nalaman ang lahat? Ang ang tita mo, ang lahat ngang kasinungalingan mo. Sir, pakinggan niyo po ako. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Putol ni Marco. Walang pag-aalinlangan. Itinuro niya ang gate. Umalis ka. Ngayon na. Ayoko nang makita ang mukha mo sa bahay na to. Nabitawan ni Ara si Lia. Dumapo si Lia sa kandungan ng isang yaya na mabilis na lumapit, umiiyak. Pero ang mga bata, sir, wala kang karapatan sa kanila. Hindi kanila ina. Isa kang surrogate. At ang papel mo ay tapos na. Ang mga salitang iyon ay parang mga balang tumama ng diretso sa puso ni Ara. Para siyang pinatay ng paulit-ulit. Ang buong katawan niya ay nanghina. Mabilis na lumapit ang dalawang bodyguard. Marahas siyang inalalayan sa magkabilang braso. Pinipilit siyang kaladkarin palabas. Pakawalan niyo ako! Mga anak ko yan! Sigaw ni Ara, pilit na lumalaban. AJ! Miko! Lia! Nakita niya ang mga bata. Umiiyak sila. Tumatawag sa kanya. Si AJ, nakalahad ang maliit na kamay. Si Miko, sumisigaw ng mama. Si Lia, umiiyak din. Wag po! Sir Marco, wag po! Sigaw ni Ara, pero wala nang pumipigil sa kanya. Kinaladkad siya papalabas ng hardin, palayo sa kanyang mga anak, palayo sa lalaking minsan niyang minahal, palayo sa bahay na akala niya ay magiging tahanan niya. Sa labas ng gate, humarap sa kanya ang mga flashing light ng mga kamera. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong, kayo po ba ang ina ng mga Gonzaga? Ano ang masasabi ninyo sa surrogacy agreement? Bakit kayo nasa loob ng mansyon kung tapos na ang kontrata ninyo? Hindi na nakita ni Ara ang mga mukha nila. Hindi niya narinig ang mga tanong nila. Ang tanging naririnig niya ay ang mga iyak ng kanyang mga anak sa loob ng mansyon na unti-unting lumalayo at ang mga nagbabagang salita ni Marco nang maramdaman niya ang malalamig na patak ng ulan na pumapatak sa kanyang pisngi. Doon niya lang napagtanto na umiiyak na pala siya. Hindi ulan ang kanyang nararamdaman, kundi sarili niyang mga luha. Nang makalabas siya sa gate, malakas siyang napatumba sa malamig na semento. Sumandal siya sa gate, nakakapit sa rehas. Habang ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, narinig niya ang huling sigaw ng kanyang mga anak. Humagulgol si Ara. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ulan. Walang-wala na siya. Ni isang sentimo, ni isang kakampi, ni isang karapatan sa mga batang inihandog niya ng buhay. Nang tumila ang ulan at umalis ang huling bisita, ang mansyon ng mga Gonzaga ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga makukulay na lobo ay nakakalat sa basang damuhan. Ang mga natunaw na icing mula sa cake ay nasa mesa pa rin. Ang mga regalo ay hindi pa nabubuksan. Ang lahat ng bakas ng masayang selebrasyon ay naroon. Ngunit ang saya ay wala na. Napalitan ito ng isang bigat na hindi kayang alisin ng sinumang katulong. Para kay Marco, ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang parehong lamig na naramdaman niya noong iwan siya ni Isabel, ngunit ngayon, mas matindi, mas malalim. Biglang binasag ang katahimikan ng tatlong sabay-sabay na pag-iyak mula sa itaas. Isang iyak na puno ng paghahanap, isang iyak na may hinahanap na kalinga. Mabilis na umakyat si Marco sa nursery. Naabutan niya ang tatlong yaya na hindi malaman ang gagawin. Si AJ ay ayaw uminom ng gatas. Si Miko ay walang tigil sa pagsigaw ng mama. Si Lia ay namumula na sa kaiiyak. Anong nangyayari dito? Tanong ni Marco. Sir, ayaw po nilang magpatahan, sabi ng isang yaya. Halatang pagod na.
Kanina pa po sila ganyan, mula nung umalis si Ara. Kinuha ni Marco si Miko. Sinubukan niya itong aluin. Shh! Nandito si Daddy! Pero lalo lang lumakas ang iyak ng bata. Pilit na inaabot ang mga kamay nito patungo sa pinto, na para bang naghihintay na may pumasok. Sinubukan niyang kargahin si Leah. Ganoon din. Pati si AJ. Lahat sila, iisang tao ang hinahanap. Ang amoy, ang boses, ang yakap na nakasanayan nila sa loob ng isang taon. Buong gabi, ang mansyon ay napuno ng iyak ng mga sanggol. Napalitan ang mga yaya, pero walang sino man ang nakapagpatahan sa kanila. Kahit si Marco, sa kabila ng kanyang kapangyarihan at yaman, ay walang nagawa. Napaupo na lang siya sa sahig, pagod at bigo, habang pinapakinggan ang tunog ng kalungkutan ng kanyang mga anak. Ang kalungkutan na siya mismo ang may gawa. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit sa nursery, isang yaya ang may iniabot sa kanya. Sir, nakita po namin ito sa ilalim ng unan ni Ma'am Ara. Isang maliit at lumang notebook. Binuksan ito ni Marco sa unang pahina. Nakasulat, para kina 1, 2 at 3. Ang bawat pahina ay isang sulat para sa bawat araw. Nagsimula ito noong nasa sinapupunan pa lang sila ni Ara. Day 45. Hello, mga babies ko. Narinig ko ang mga tibok ng puso ninyo kanina. 3 kayo. Ang saya-saya ni Nanay. Day 120. Naramdaman ko ang unang sipa mo, Uno. Ang likot mo talaga. Manang-mana ka siguro sa tatay mo. Day 250. Malapit na tayong magkita. Huwag kayong mag-alala, ha? Kahit anong mangyari, lagi ninyong tatandaan na mahal kayo ni Nanay. Nanginig ang mga kamay ni Marco habang binabasa ang bawat salita. Ang mga sulat ay nagpatuloy kahit noong nasa mansyon na si Ara. First month. Ang gaganda ng mga pangalan ninyo, AJ, Miko, at Leah. Pero sa puso ko, kayo pa rin ang 1, 2 at 3 ko. Sixth month. Ngumiti si AJ kanina. Kamukhang kamukha niya ang daddy niya. Sana lang, wag niyang makuha ang pagiging masyadong seryoso nito. Ang huling entry ay isinulat noong gabi, bago ang birthday party. Happy birthday, mga mahal ko. 1 taon na kayo. Ang bilis ng panahon. Ang tanging hiling ko lang sa araw na ito ay sana lumaki kayong mabubuting tao. At sana, balang araw, mapatawad ninyo ako. Mahal na mahal kayo ni Nanay. Noon, ngayon, at magpakailanman. Binitawan ni Marco ang notebook na para siyang napaso. Ang bawat salita ay isang patunay ng pagmamahal, isang pagmamahal na dalisay, at walang hinihinging kapalit. Hindi ito gawa ng isang taong mapagpanggap. Hindi ito gawa ng isang manloloko. Biglang bumalik sa isip niya ang oyaye na kinanta ni Ara sa ospital noong unang araw. Ang himig na iyon. Iyon ang oyaye na kinakanta sa kanya ng kanyang yumaong ina noong bata pa siya. Paano nalaman ni Ara iyon? Ang tanging nakaalam lang noon ay ang mga pinakamatatandang katulong sa bahay. Isang malamig na agos ng pagdududa ang gumapang sa kanyang sistema. Pagdududa hindi kay Ara, kundi sa sarili niya. Masyado ba siyang naging mabilis maghusga? Masyado ba siyang nagpadala sa lason ni Isabel at sa sarili niyang mga demonyo mula sa nakaraan? Get me everything on Elara Reyes. Utos niya sa kanyang assistant sa telepono. Everything. I want a full background check. Pati na ang pamilya niya. Pati ang kaso ng ama niya. I want to know the truth. At gusto kong malaman ang bawat galaw ni Tita Lorna niya sa mga nagdaang buwan. Lahat. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa rocking chair ni Ara. Kinuha niya ang isa sa mga handmade na laruan nito. Isang maliit na ibon na gawa sa retasong tela. Simple, pero ginawa ng may pag-iingat. Ginawa ng may pagmamahal. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mukha ni Ara noong gabing iyon sa hardin
Pagkatapos nilang maghalikan, ang takot sa mga mata nito, ang pag-iyak, paano kung hindi kasakiman ang dahilan ng takot niya? Ang isip niya, paano kung desperasyon? Ang katahimikan sa mansyon ay nanatili. Ngunit para kay Marco, hindi na ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan bago ang isang malakas na bagyo, ang bagyo ng katotohanan na malapit nang sumabog sa kanyang harapan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang assistant, "Sir, I have the initial findings." Sabi nito, ang boses ay apurado. The case against her father, Lito Reyes. It's a land dispute. At ang kumpanyang nag-file ng kaso laban sa kanya, it's a subsidiary of Montenegro Corp. Ang kumpanya ng kalaban natin sa negosyo. Napatayo si Marco. Montenegro Corp. Ang kumpanya ng pamilya ni Isabel. And sir, dagdag pa ng assistant, tungkol kay Tita Lorna. May nakuha kaming record ng malaking cash withdrawal mula sa account niya sa isang casino sa Macau. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit, ngunit ang nabuong larawan ay hindi isang simpleng kaso ng panloloko. Isa itong obra ng pagtataksil, kasakiman, at desperasyon at sa gitna ng lahat, si Ara. Isang biktima, hindi isang salarin. Sa loob ng 2 araw, hindi natulog si Marco. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at yaman upang halongkatin ang bawat detalye, nalaman niya ang lahat. Ang pag-frame up kay Mang Lito ng kumpanya ng mga Montenegro, ang pagkabaon sa utang ni Tita Lorna dahil sa sugal, ang pagnanakaw nito sa perang dapat ay para sa abogado, at ang pinakamasakit sa lahat, ang sakripisyo ni Ara na nauwi sa wala. Ang galit na naramdaman niya para kay Ara ay napunta lahat kay Isabel. Isang malamig at nakamamatay na galit. Pinapunta niya si Isabel sa kanyang opisina. Pumasok ito na may ngiti ng tagumpay, suot ang isang damit na nagpapakita ng kanyang yaman, handa nang angkinin ang kanyang gantimpala. "Marco, darling, I knew you'd come around," sabi nito. Akmang uupo sa silya sa tapat ng kanyang lamesa. "Tumayo ka dyan," utos ni Marco. Ang boses ay walang kabuhay-buhay pero puno ng bigat. "Hindi ka karapat-dapat umupo sa silyang yan." Natigilan si Isabel. "What's wrong?" Inilapag ni Marco ang isang folder sa lamesa. Mga litrato, mga dokumento, ang ebidensya ng koneksyon ng Montenegro Corp sa kaso ni Mang Lito. "Alam ko na ang lahat," sabi ni Marco. "Ang ginawa ng pamilya mo sa ama ni Ara at ang ginawa mo." Nawala ang ngiti ni Isabel. "I don't know what you're talking about." "Huwag ka nang magpanggap, Isabel. Tapos na ang laro," sabi ni Marco. Tumayo siya at nilapitan ito. Bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. "Ginamit mo ang kahinaan ng isang taong desperado para lang makuha ang gusto mo. Ginamit mo ang sakit ko mula sa nakaraan para lasunin ang isip ko. Dinungisan mo ang pangalan ng isang babaeng mas mabuti pa sa'yo ng 100 beses. Ginawa ko yon para sa atin, Marco. Para sa pamilya natin." "Pamilya?" Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. "Wala kang alam tungkol sa pamilya. Ang alam mo lang ay pera at kapangyarihan. You will never have a place in my life or in my children's lives. Ever. Hindi mo magagawa sa akin to. Tapos na, Isabel. My lawyers will be in touch with your family. At ikaw," tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Ayoko nang makita pa ang mukha mo. Kahit kailan." Parang isang reynang natalo. Walang nagawa si Isabel kundi umalis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Pero hindi pa tapos si Marco. Ang pinakamahirap na parte ay ngayon pa lang magsisimula, ang paghahanap kay Ara. Inabot ng halos 1 araw bago siya natunton ng kanyang mga tauhan. Nakatira ito sa isang maliit at masikip na paupahan sa isang eskinita sa Quezon City at nagtatrabaho ito sa isang maliit na karinderya bilang isang tagahugas ng pinggan. Nang makarating si Marco sa lugar na iyon, sakay ng kanyang mamahaling kotse, parang huminto ang mundo sa paligid.
Pinagtitinginan siya ng mga tao, pero wala siyang pakialam. Ang tanging nakikita lang niya ay ang babaeng nasa loob ng karinderya, nakatalikod, nakayuko sa lababo. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba sa pagod. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mantika at sabon ay sumalubong sa kanya. Ara. Dahan-dahang lumingon si Ara. Nang makita siya nito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay napalitan ng takot at sakit. Mabilis siyang yumuko, na para bang gusto niyang maging invisible. "Anong ginagawa niyo dito, sir?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, lumapit siya. Dahan-dahan, bawat hakbang ay puno ng pagsisisi. Huminto siya sa harapan niya at sa gitna ng maliit at maingay na karinderya, sa harap ng nagtatakang tingin ng may-ari at ng ilang kumakain, dahan-dahang lumuhod si Marco Gonzaga sa maruming sahig. Napasinghap si Ara. "Sir, tumayo po kayo dyan." Umiling si Marco, hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Ara na puno na ngayon ng luha. "Patawarin mo ako." Basag ang boses niyang sabi. "Ara, patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat, ang tungkol kay Tita Lorna, ang tungkol sa tatay mo, ang tungkol sa mga Montenegro. Alam kong wala kang kasalanan." Huminga siya ng malalim, nilunok ang sariling pride. "Naging bulag ako, Ara. Naging duwag. Hinayaan kong lamunin ako ng nakaraan. Hinayaan kong saktan kita. Patawarin mo ako." Umiling lang si Ara, sunod-sunod na pumapatak ang kanyang mga luha. "Tapos na po yon, sir." "Hindi pa," sabi ni Marco. May kinuha siya mula sa loob ng kanyang coat, isang makapal na brown envelope. Ang parehong uri ng envelope na ginamit ni Isabel para sirain siya. Pero ngayon, ito ang gagamitin niya para buuin siyang muli. "Nandito ang lahat ng ebidensya para mapawalang sala ang tatay mo," sabi ni Marco. Bukas na bukas, makakalaya na siya. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, humahagulgol. Ang balitang matagal na niyang pinapangarap ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Tumayo si Marco, tinitigan niya si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago. "Hindi ako naparito para bawiin ang isang yaya," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng kanyang nararamdaman. "Naparito ako para suyuin ang ina ng mga anak ko." Huminga siya ng malalim. "At para hilingin sa babaeng mahal ko na bumalik na siya sa bahay, sa pamilya natin." Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Malamig ito at nanginginig. "Please, Ara, umuwi ka na. Umuwi na kayo sa amin." Ang sikat ng araw sa labas ng gate ng City Jail ay tila mas maliwanag kaysa dati. Nakatayo si Ara. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pananabik at kaba. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Marco, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang suporta. Isang sandalan, ilang sandali pa. Bumukas ang bakal na pinto. Lumabas mula roon ang isang lalaking payat, mas marami ng puting buhok, at may bakas ng hirap sa mukha. Pero nang makita nito si Ara, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang pamilyar na ngiti na matagal nang hinahanap-hanap ni Ara. "Tatay!" Sigaw ni Ara at tumakbo siya papalapit. Nagkayakapan sila nang mahigpit sa gitna ng kalsada. Isang yakap na puno ng pangungulila, ng sakit, at ngayon, ng kalayaan. Umiyak sila pareho, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, tapos na ang lahat ng paghihirap. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Mang Lito. Hinahaplos ang buhok ni Ara. "Dahil sa akin, naghirap ka ng husto." "Tapos na po yun, tay," sabi ni Ara, kumakalas sa yakap. "Ang mahalaga, malaya na kayo. Uuwi na po tayo." Noon lang napansin ni Mang Lito ang lalaking nakatayo sa likuran ni Ara. Napatingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Ara, na may pagtataka. Lumapit si Marco.
Inilahad niya ang kanyang kamay. Mang Lito, ako po si Marco Gonzaga. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Nag-alinlangan si Mang Lito, pero tinanggap din ang kamay ni Marco. Salamat sir, sa lahat ng tulong ninyo. Marco na lang po, sabi ni Marco. At wala po kayong dapat ipagpasalamat. Ako po ang may malaking utang na loob sa pamilya ninyo. Sa biyahe pabalik sa mansyon, ipinaliwanag ni Ara ang lahat sa kanyang ama. Ang tungkol sa kontrata, ang mga bata, ang lahat. Walang paghuhusga sa mga mata ni Mang Lito, tanging pag-unawa at pagmamahal lang para sa kanyang anak. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng mga katulong na nakangiti. Pagpasok nila sa sala, isang eksena ang nagpatigil sa paghinga ni Ara. Sina AJ, Miko, at Leah na natututo ng maglakad ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa likuran nila, ang mga yaya ay nakangiting nakabantay. Ma, sabi ni Miko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang kay Ara. Hindi na napigilan ni Ara. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Sabay-sabay na lumapit ang tatlong bata at yumakap sa kanya. Isang magulo, mahigpit, at napakatamis na yakap. Mga anak ko! Bulong ni Ara, habang sunod-sunod na hinahalikan ang kanilang mga ulo. Ang amoy nila, ang init ng kanilang mga yakap, ito ang tahanan. Ito ang kulang sa kanya. Tumayo siya, karga-karga si Leah, habang hawak naman sa kamay sina AJ at Miko. Lumapit siya sa kanyang ama. Tay, sila po ang mga apo ninyo, sabi niya. Nangingilid ang luha sa tuwa. Napaluha si Mang Lito habang tinitignan ang tatlong malulusog at magagandang bata, ang aking mga apo. Lumapit si Marco. Mga anak, si Lolo Lito ninyo. Sa harap ng lahat ng staff, formal na ipinakilala ni Marco si Mang Lito. Mula ngayon, siya ang lolo ng mga batang ito. At dito na siya titira, kasama natin. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling proseso. May mga araw na naroon pa rin ang anino ng nakaraan. May mga gabing nagigising si Ara mula sa isang masamang panaginip. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, naroon si Marco sa tabi niya. Hindi nagsasalita pero ang presensya ay sapat na. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, ang parehong hardin, kung saan gumuho ang mundo ni Ara, umupo si Marco sa tabi niya sa isang bench. Pinapanood nila si Mang Lito na masayang nakikipaghabulan sa kanyang tatlong apo. Ang tawanan nila ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tinataboy ang lahat ng alaala ng kalungkutan. Masaya sila, sabi ni Marco. Opo, sagot ni Ara. Masaya na po ako, tumingin si Marco sa kanya. Pero ako, hindi pa. Nagtaka si Ara. Bakit po? Hindi pa ako tuluyang masaya. Pag-amin ni Marco. Ano pong kulang? Hindi mo na ako tinatawag na Marco, sabi niya. May bahid ng lungkot sa kanyang boses. Napangiti si Ara. Isang tunay na ngiti. Marco? Ngumiti rin si Marco. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Hindi na ito nanginginig. Mainit ito. At sakto sa pagkakahawak niya, may isa pa, sabi ni Marco. Ang kontrata na pinirmahan natin noon, wala ng bisa, pero gusto kong mag-alok sa'yo ng isang bago. Kinabahan si Ara. Isang kontrata na panghabambuhay, patuloy ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pag-ibig. Walang bayad, walang kondisyon. Ang tanging requirement lang ay pagmamahal, pagtitiwala, at pagpapatawad. Ara Reyes, gusto kong maging asawa ka. Hindi niya kailangan ng singsing. Hindi niya kailangan ng grandeng proposal. Ang mga salita lang ni Marco sa harap ng kanyang pamilya ay sapat na. Tumango si Ara. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na hindi na ninakaw o tinatago. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit at nagbubukas ng isang bagong aklat na puno ng pag-asa. Mula sa di kalayuan,
Huminto sa paglalaro ang tatlong bata at ang kanilang lolo. Tinitignan nila ang kanilang mga magulang. Pumapalakpak at sa palasyong dating puno ng katahimikan, ngayon ay umaalingaw-ngaw na ang tunog ng isang tunay na pamilya at dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Marco at Ara. Sa inyo, aming minamahal na mga tagapakinig at taga-subaybay, isang taos-pusong pasasalamat. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Marco at Ara, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga pighati at tagumpay. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay puno ng sakripisyo, ng mga hindi pagkakaunawaan, at ang tunay na pagpapatawad ay may kakayahang hilumin ang pinakamalalim na sugat. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, ang liwanag ng isang tunay na pamilya na binuo sa pagmamahal at hindi sa dugo ay laging mananaig. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Ara at sa pagbabago ni Marco? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento. Nagmamahal, pusong muling umiibig.